Napangiti si Samantha habang tumutulong sa pagluluto kay Nana Raquel. Naalala niya kasi ang pangyayari kagabi. Hindi niya alam kung anong sumagi sa isip niya at bigla na lang niyang ginawa ang ganoong bagay kay Matthew. Nang maramdaman niya ang pagtabi sa kanya ng binata, ay bigla na lang siyang pumihit paharap sa lalaki at sinadya niyang haplusin ng katawan nito. Sobra ang lakas ng tibok ng puso niya nang ginawa niya yun. Na-curious siya kung talagang hindi ito madadala sa kanya. Grabing laki talaga. Wala sa loob na naisaad niya. Alin ang malaki, senyorita? Para siyang nahimasmasan nang magsalita si Nanay Raquel. Ho? Ano po? Ang laki ng talong? Alanganin niyang sagot nang makita ang talong na ginagayat ni Nanay Raquel. Parang hindi naman senyorita, komento ni Nanay Raquel. Bigla naman ang pagsulpot ni Matthew. Yumakap ito mula sa kanyang likuran. Ipinatong pa nito ang baba sa kanyang balikat. Malaki raw ang talong, sabi ni senyorita, sagot ni Nanay Raquel. Pinihit siya paharap ni Matthew. Malaki ba? Napayuko siya. Bigla siyang nahiya. Napasinghap siya nang bigla siyang yakapin ng binata. Hindi niya yun inaasahan. Tinulugan mo ko kagabi. Sabi ko sa'yo mag-uusap tayo, di ba? Pasensya na. Medyo napagod ako sa pamamasyal namin ni Dayan kahapon, kaya paghiga ng likod ko sa kama, agad ako nakatulog. Bumitaw ito mula sa pagkakayakap. Hinaplos nito ang pisngi niya. Pigil ang kanyang paghinga nang bumaba ang mukha nito at kinintalan siya ng isang napakapinong halik sa labi. Ano bang ginagawa niya? Ang galing-galing umarte ng lalaking to. Kahit yata sinong makakita sa kaswitan nito ay maniniwala ng talagang mag-asawa sila. Tumingin si Samantha kay Nanay Raquel na abala pa rin sa paggagayat saka inilapit ang sarili kay Matthew. Kailangan talagang maging ganito ka? Bulong niya dito. Ano ba ako? Yakap ka ng yakap at halik ka ng halik? Ngumisi ito. That smirk made him more handsome. Inakbayan siya nito saka naglakad palayo sa kusina. Sabi ni Lola, kapag naging mabuti akong asawa sa'yo, ibibigay na niya ang mana sa akin. Ayaw mo ba nun? Kapag nakuha ko na ang mana ko, matatapos na rin to. Sa bagay, may point naman ito. Sana lang wag mong ipakita sa lola mo ang bad side mo. Kapag tayong dalawa lang. Bumuntong hininga ito. About that, I'm sorry. I didn't mean it. It's okay. Nagpapakatotoo ka lang. Hindi ako ang klase ng babae na magugustuhan mo. My vital statistics is 34, 24, 36, which is not an ideal figure ng mga kalalakihan. Dahil ang tipo mo ay ang mga katulad ng kay Trisha at ang dalawang babae sa resort na halos ipakita na ang dapat ingatan nila. Tuloy-tuloy na sabi ni Samantha. Natawa naman si Matthew. Tumigil ito sa paglalakad at hinarap siya. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at pinakatitigan. I'm sorry, okay? You're lovely, Samantha. Really? I know, right? Marahan itong tumawa at muli siyang inakbayan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tiningala niya ito. Sorry rin sa nasabi ko. Hindi ko sinasadya. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ng binata. Balik tayo sa usapang talong. She swallowed repeatedly to clear her throat. Alam mo bang may pagkapasaway ka kagabi? Madiing nakagat ni Samantha ang pang-ibabang labi. Ha? May ano? Nangangatal niyang sabi. Naramdaman niya ang paglapat ng labi ni Matthew sa kanyang noo. Nothing, he said and chuckled. Oh my God! Napabulala si Samantha habang isa-isang tinitingnan ang mga damit na dala ni Erin para sa kanya. Kasalukuyan silang nasa kwarto kasama ang kaibigan. Binisita siya nito. May pinapipirmahan kasi ito sa kanyang kontrata. May bago silang kliyente pero inako na muna ni Erin ang lahat ng pag-aasikaso. Tumulong pa rin naman siya sa pagpaplano. Nagbibigay ng idea pero through online sila nag-uusap. Dinalhan rin siya nito ng mga magagandang kasuotan pero pakiramdam niya ay hindi niya kakayanin ng magsuot ng ganito. Itinaas niya ang isang short. Napakaliit ng short. Hindi niya kinaya at hindi niya gusto ang ganitong kasuotan. Ano ba naman to, Erin? Hindi ko kaya ang ganito. Binitawan niya ang short at umupo sa kama paharap kay Erin.
Hindi ko na kailangan ng mga yan. Hindi naman niya ako iniinsulto eh. Ang totoo, nagsorry na siya sa akin. So, how's the deal with your ex's twin? Ayos lang naman. You seem as if you are enjoying with your new job, huh? Of course not. Mabilis niyang tanggi. Kung alam mo lang kung gaano ko nakagustong matapos ito, kaso mukhang matatagalan pa. But Matthew's doing his part well para matapos agad ito. Really? What did he do? Ay, para siyang isang napakabuting asawa. Sometimes he makes me breakfast in bed. He kisses me every time when his grandma is around us. Samantha said dreamily, but she didn't realize it until she noticed Erin's reaction. She looked amused. Napapikit si Samantha nang ma-realize niya ang mga nasabi niya na dapat hindi niya sinabi. Wow! Nagugustuhan mo na nga! Ano ka ba? Hindi no! Hindi ko yun magugustuhan. Kapag nakikita ko ang pagmumukha niya, naiinis ako eh. Naaalala ko sa kanya si Alexander, kahit pamukha lang nilang magkatulad. Of course, she lied. Inaamin niyang sa una ay naaalala niya si Alexander sa tuwing matititigan niya ito. Namamangha siya sa pagkakatulad ng mukha ng dalawa. Pero kung pagmamasdang mabuti, ay makikita ang differences ng mukha ng dalawa. Matthew had this arrogant look, giving you a stare na talagang ikaiinis ng marami at talagang hindi niya gusto sa isang lalaki. While Alexander was noble and sparkling na talagang hahangaan ng mga kababaihan. Isa sa mga katangi ang nagustuhan niya noon sa dating nobyo. Pero ang pinagtataka niya ay kung bakit parang nagiging asset yun ni Matthew to the point na nasabi niya sa sarili niyang mas gusto niya ang katangian na yun ni Matthew kaysa sa katangian ni Alexander. Pero sa totoo lang ay hindi niya makita si Alexander kay Matthew, higit pagdating sa pag-uugali. Alexander is an ideal man, a husband material, kind, gentleman, responsible, humble. He has self-respect and gives respect to others. He seeks peace when possible. Nakita niya yun sa dating nobyo sa tuwing may hindi na pagkakasunduan ng business colleague nito at talagang kalmado lang ito. He is loving, committed, and faithful boyfriend and many to mention pa. But Matthew? Hindi pa niya alam pero sigurado siyang kabaligtaran nito ni Alexander. Hindi yan ang nakikita ko. If you could only see how your eyes twinkle habang nagkukwento ka, and you look happy and in love. Kinikilabutan siya sa mga pinagsasasabi ng kaibigan. Pero hindi naman magsisinungaling ang kaibigan niya. Sa loob ng isang linggong pagsasama nga nila ni Matthew, parang naging komportable na siya sa lalaki. Ni hindi siya nagrereklamo kapag yayakap ito mula sa likod niya sa tuwing natutulog sila. Kapag nagigising siya na hindi nakayakap ang braso nito sa katawan niya, ay siya mismo ang tumatabi dito. Para bang gusto niyang malapit lang ito sa kanya. Huh? Huli ka na, Samantha. In just a week, he made you fall in love with him. Tinalo pa si Alexander na almost 1 month kang niligawan. Si Matthew, hindi ka pa nililigawan. Kung mag-blush at mag-twinkle-twinkle eyes ka, wagas. Dedepensahan pa niya sana ang sarili nang bumukas ang pinto. Sumilip doon si Matthew. Hi ladies, may I come in? Tanong nito. Tumango si Samantha. Agad niyang ibinalik sa paper bag ang lahat ng damit na ibinigay ni Erin. Lumapit sa kanila si Matthew at umupo sa likod niya. Halos maubusan siya ng hininga nang yakapin siya nito sa likod. Merienda muna kayo. Lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Pigil naman si Erin na hindi maibulalas ang kilig. Mabilis siyang tumayo. Ano ba, Matthew? Tayo lang ang tao rito. Hindi mo kailangan magkunwari. Hindi naman ako nagkukunwari. Nasanay na akong niyayakap ka kahit tayong dalawa lang at hindi ka naman nagrereklamo. So, I assume that you like it too. Hoy, tigilan mo ko ah. Filingero ka talagang lalaki ka. Napakamot si Matthew sa batok at bahagyang napangiwi nang sigawan niya ito. Ang gulo niyo talaga mga babae. Wika nito. Tumayo si Erin na may nakakalokong ngiti. Ganyan talaga kaming mga babae kapag kinikilig. We are acting as if we are mad, parang pagtakpan ng kilig na nararamdaman namin. Malapad na napangiti si Matthew. Talaga? Kinikilig ka? Hindi! Bakit ako kikiligin? Hindi no?
Tumayo si Matthew at inakbayan siya. You don't have to explain yourself, babe. It's okay. I can't blame you na kiligin ka sa akin. Ouch! She elbowed him on his stomach. My rude, beautiful wife. Erin chuckled. Napayuko naman si Samantha. Bakit ba parang tila may naghahabulan sa puso niya? Kinikilig siya pero hindi dapat. Pagkukunwari lang ang lahat, Samantha. You should keep that in your mind. You must. Paalala niya sa kanyang sarili. Nagpatiuna na si Erin palabas at sumunod naman sila ni Matthew. Kumusta namang maging asawa si Samantha, Matthew? Tanong ni Erin nang makalabas na sila ng silid at patungo sa hagdan. She's a perfect wife. Tugon ng binata. Hindi na siya umimik pa. Magaling ba siyang humalik? Napaawang ng husto ang bibig niya sa tanong ni Erin. Parang gusto niyang saktan ng kaibigan ng sandaling yun. Hindi nga eh. Madiin niyang nakagat ang pang-ibabang labi. Gusto niyang depensahan ng sarili niya. Marunong naman siyang humalik kahit papano. Kahit 1 taon na siyang hindi nakahalikan. Tigilan niyo nga ako. I know how to kiss, of course. Puro smack kiss lang naman ang ginawa mo at sa harap ng ibang tao pa. Tuloy-tuloy niyang sabi. Napahilot ng sintido si Samantha sa tuloy-tuloy na pagsasalita niya. Huli na para bawiin yun. Ang ngiti ng dalawa ay parehong nakakaloko. So, alam mo na Matthew ang gagawin next time. Isa pa Erin at masasaktan na kita. Tumawa naman ng dalawa. Pero kung hindi ka man magalingan sa kanya, pagpasensyahan mo na lang. Alam mo na, ang kambal mo ang una't huling halik niya. 1 taon na rin yun. Puro bote ng Red Horse na lang ang pinagpapracticean niya ni. Ani Erin at sinundan pa ng malakas na tawa. Talaga? Hindi ka nagka-boyfriend since then? Tiningala niya si Matthew. Pagkamangha ang nakita niya sa mukha nito. Marahan siyang tumango. Ang sakit ng experience niya sa unang pag-ibig niya para muling sumulong sa panibagong relasyon. Hindi na niya gustong maranasan pa yun. Magkahawak kamay si Matthew at Samantha habang naglalakad sa baybayin. Tutungo sila sa bahay ni Kapitan. Pinakiusapan sila ni Lola Catalina na sila na lang ang magtungo dahil masakit raw ang tuhod nito dahil sa rayuma. Agad nilang nakita si Dayan. Nakatayo ito at nakaharap sa direksyong kinaroroonan nila na tila ba sila ang hinihintay dahil sa lapad ng ngiti. Kumaway pa ito sa kanila. Natanaw rin nila ang ilang mahabang mesa sa ilalim ng mga punong niyog. May mga kalalakihang nakaupo sa isang mesa at nag-iinuman. Sa isang mesa naman ay ang mga bata, dalaga at matatandang nagsasalo-salong kumakain at sa isa pa ay mga kalalakihan at kababaihan naman. Senyorito! Senyorita! Magiliw na sigaw ni Dayan habang papalapit sila na ikinalingon ng halos lahat ng naroroon. Kumaway si Samantha kay Dayan. May isang lalaking tumayo mula sa mahabang mesa at nakangiting tumungo sa tabi ni Dayan habang nakatingin sa gawin nila. Siya si Kapitan Oscar. Wika ng binata. Matthew, iho, ikinagagalak ko na maging panauhin kayo sa karawan ko. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Nagagalak na sabi ni Kapitan, hustong makalapit sila. Binati ni Matthew si Kapitan at nakipagkamay. Binalingan naman ni Kapitan si Samantha. Siya ba ang asawa mo, iho? Oo, Kapitan, si Samantha ho. Samantha, siya si Kapitan Oscar. Happy birthday ho, Kapitan. Salamat, iha. Siya nga pala, Kapitan, munting regalo namin mag-asawa. Inabot ni Matthew ang kulay asul na paper bag. Salamat, nag-abala pa kayo. Hali kayo. Yakag sa kanila ni Kapitan. Bago pa man sila makaupo sa mahabang mesa ay isang tili ng isang babae ang kanilang narinig. Halos magkapanabay na naibaling ni Matthew at Samantha ang kanilang ulo sa pinanggalingan ng boses. Isang babaeng may malalabanos na balat pero sa wari niya ay hindi natural ang puti nito. Marahil ay nagpapagluta drip ito. Ang mukha naman nito ay makolorete. Ang kapal ng foundation, well-defined brows, long thick eyelashes, pero sigurado siyang false eyelashes lang ang mga yun. Ang pula ng labi nito, kaparehas ng suot nitong pulang dress na halos kalahati lang ng itaas ng bahagi ng katawan ang natatakpan. Kinikilabutan siya sa suot nito. Pero mas kinilabutan siya nang tumakbo ito palapit sa kinaroroonan nila at yakapin si Matthew. Binigyan pa ng halik sa magkabilang pisngi ang asawa niya.
dahilan para maiwan ang pulang marka sa magkabilang pisngi ni Matthew na hugis labi. Lalo kang gumwapo! Balita ko nag-asawa ka na. Ang daya mo Sabi mo hintayin mo ko pagbalik ko mula sa Japan at magpapakasal tayo. Gustong paikutin ni Samantha ang mga mata pero nagpigil siya. Pasensya na, Lani. Hindi na kita nahintay. I have suddenly fallen in love with a lovely girl named Samantha. Binalingan siya ni Matthew at inakbayan siya. Napangiti naman ang dalaga sa sinabi nito. This is Samantha, my wife. Samantha, this is Lani, his ex-girlfriend. Dugtong ni Lani sa sinasabi ni Matthew. Nagsitawa na naman ang lahat, maging si Matthew. Ano ba nakakatawa? She finds it very offending. Anak siya ni Kapitan, sabi ni Matthew. Nice to meet you, Samantha. Nakipagbeso sa kanya ang babae at muling binalingan si Matthew kapagkuan. Hinila nito ang binata at pinaupo sa mahabang kahoy na upuan. Bigla naman siyang hinila ni Diane sa kabilang bahagi ng mesa. Maupo ka, senyorita. Umupo siya sa mismong katapat ni Matthew at tinabihan naman siya ni Diane. Ipinakilala si Samantha sa lahat ng naroroon. Mga workers pala ang mga ito ng